tumambay na nakibalita. Dito'y tumambay na nakibalita. Mga kasampatay! Isip-isip na! Okay! Magandang Maraming masalang dito na nalalaos yung syempre naman. Yung pare. Morning! Mas lalo na bang dinalaga sa Morning! Ay, di ba kaya? Kaya ko yan. Kaya ko dahil lang galing ako sa ilalim. Morning. Halatang naubos yung pera. Parang kumano na kumikla. Halatang wala ng pera. Halatang walang kapera-pera ngayon. Pera. Parang sinabi ko walang kabuhay-buhay. Mamali si Ponzi. Original yun, di ba original? Ito manager ko. Okay. Tinitignan ko to, ha. Kaya ba natin? Ano yan? Daily wages in Manila about 100 years ago. Carpintero, 62 centimo. Paano magiging kaya? Conversion? Taylor, 75 centimos. Sentimo, ha? Shoemaker, 75. Laundryman, 20 centimos. Malaki. Cigar sorter, 80 centimos. Cigar sorter? Mas malaki ho? Oo, kasi nung araw, kuwan eh. Tabako naman eh. Tabako, hindi naman yung maliliit na sigarilyo eh. Oo. Tabako natin. Tabako, kaya talagang ano. Yung nilulukot pang gano'n eh. Yung palang salary is a constant reminder of the importance of salt throughout the history of man. Salt. Asin. Roman soldiers were given a salarium. Salarium, a salt allowance. Later, the word came to mean a cash allowance to buy salt. A highly valued commodity in those days. From this, it was a shorter steps to its present meaning. Asin pala, no? Asin? Mahal pala, no? Pansweldo yung araw. Oh, Asin? doon ang galing yung yung salary. Salarium. Salary. Yun ang salary. Hindi ba Hillary yan? Sal. Tingnan mo to. China warns against cradle of war. Pinaghahanda na nga nila eh. Yung assault team nila eh. Threatened an air defense zone. Hindi naman tayo pupunta sa gera eh. Sabi nung ano, Ayaw. ano, ready for combat. Oo, sila. Sila. Pero tayo, hindi talaga Pero kasi tayo. ever since, it's just Noon parang pa more naman of a eh. political thing na yung palaging, walang mag-aari niyan eventually. Yung parang ganun, lahat gustong mag-claim, lahat gustong nasasabihin kanila to, ganyan. And then eventually, kahit po nasabihin niyo siguro na, Walang may mag-may-ari. Kasi sa akin kasi hindi ko pa rin po makakonsider na although pinanigan tayo, it's something that we have to be victorious about. Kasi di ba parang iba kasi masyado po nagse-celebrate. I guess kailangan mas ma-explain nila kung ano po talaga yung ipinagbubunyi. Meron po ba talaga dapat ipagbunyi? Pwede ba nating okupahan yun? Hindi nga eh. Hindi nga Sila po, nga di ba? Hindi pa palagang China? Hinukupahan na. Pati nga ang Taiwan ngayon eh. Oo. Naghahanda na rin sila. Naghahanda kayo. Kasali din eh. Mabuti na yung handa kayo. Kanya-kanya maghanda. Dapat kailangan natin dito minyong yung mga Boy Scout. Yes. Laging handa. Sino? Bina yung kailangan dyan. Grabe! Si Rambo. Mahal talaga si Bina. Hanggang ngayon, hindi ka makamove on. Pero ang nadinig ko at saka nagsalita, dapat siguro talagang kunin kahit pa paano ni Digong, si Chito Santarong. Yung, kasi yan, hindi naman sa nakakasama ko yun eh. Otoridad yan.
Pero ang China ang dahil nire-recommend. yan, matagal tumira dyan sa China. Yan yung isa sa mga estudyante na pumunta ron at hindi na bumalik dito. Tagalasan yan eh. Pero ang nire-recommenda nila ngayon na magkaroon ng diplomatic delegation. Isa ang iyong pinaka the best na kaibigan, si Atatay. Ganon. Oo. Lumilitaw yung pangalan ni... Siya ngayon ang parang siya ang si President Ramos. Yun ang medyo... Maghalig na kaibigan yan. Ano ako doon? Hindi ko po pwedeng sakyan yung kung ano saan pupunta yan eh. Parang about Siya ang number one siyang pinopropose ng halos karamihan na Ako hindi. Si Trillanes tingnan natin yung kay Trillanes. Baka si Chito Santa Romana. may kanya-kanya talaga. He is more knowledgeable dahil natira sa China yan eh. Estudyante dito yan, pumunta ron sa China, So, umalis dito sa Pilipinas. maiintindihan niya po yun dahil kasi he can speak the language. Maiintindihan niya. Saka Paano? Itong totoo, mas marunong yan kay Ramos. Hindi, Hindi na dahil nakasama ko, estudyante pa lang kami, nakasama ko na yan. Maganda yung backdoor play ni Trillanes eh. Kaibigan yung Si Trillanes, wag mo na muna Backdoor isama play. rito. Gulo yan. Hindi kaya ni Trillanes itong liga na to. Iba to eh. Iba to. Batong laban na to. Baka pinuno na ang salot niyan. Kita mo. Kanya naman. Kita mo naman. Correct. Puno na sa loob. Pinuno Kita na. mo? FPJ. Diba? Tingnan mo ito si Andanaro. Hindi naman ganito dati ang inaabot nito. Ngayon may mga... Nahalungkat na. Naumpisa pa lang nga eh. Ombudsman yesterday filed an ethics complaint against former Interior Undersecretary Wencelito Andanaro. Tatay niya yun Tatay eh. niya. Tatay. Oo, Wencelito pala ito ha. Kung sa Italiano, Wencelito. Pero kailan pa po ba ito? Oo, diba eh. Father of kapanahonan ni- incumbent Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Ayun. Nahalungkat. Sinasabing failure to declare a property in his statement of assets, liabilities, and net worth. Grabe. Lain mo na. Nasilip talaga. Grabe ah. Biglangan nasilip? Madami. Pagka nakaupo The ka na. older Andanar was charged with 2 counts of violation of Section 8 of Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standards. Ayun, dati hindi naabot ni Andanar ito. Oo. Ngayon eh. Simula pa lang yan. Pagka pumasok ka talaga dyan, aabutin mo dahil. Talaga. Lahat nasisilipan ka. Isipin mo na lang ngayon, yung secretary natin ng Foreign Affairs, si Secretary Yasay. Yasay. Oo, sabi niya, pagka ako nakasimangot galit yung media sa akin, pagka ako ng mga tao, bakit ka tumatawa pa? Sabi niya, saan ba ako pupunta? Ayun. Sala sa Walang lulugar. You are like a goldfish in a crystal bowl. Ganon talaga eh. Kung Hindi po asaan ka, pwede. sisilipan at sisilipan ka. Sa pagtiyan ninyo, kung halimbawa itong si Dondon, di naman malayo na ito, Sigurado. hindi pwedeng makuha to sa gabinete. Mahalungkat Anong siguro. mga bagay ang pwede nyong silipin? Oo. Bagong barira. Bagong barira. Anong mga May puto ah. Anong mga bagay ang pwede May nyong kasamang silipin kay puto. Dondon? Kay Don, ay talaga. Kay Don talaga. Kanya-kanya. Good morning, brother. Bisita. Ano ang pwedeng silipin nyo kay Dondon? Dok, Para mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Katangian Ano, pagdating sa Chika flashlight Babes. ka ba? Katangian pagdating sa Chika Babes. Katangian pagdating Sa Chika sa... Babes. Yung chika babes, may maraming hindi nakakaintindihan. Pagka ako may check bibs, yan ang magiging... Kakasabi mo na. Umpisa ka agad yung pagka ako. Eh, di big sabihin meron na kaagad. Pagkakaroon, magiging presidente ako. Pagkakaroon. Kita mo? Ito na,
Pluralized yung ginawa mo eh. Chika babes. Chika babes. Hindi. Ang dami Siyempre, ano naman yung one at a time. Baka makita yung buko. Pag binilang nyo, siyempre, plural na yun. Pinagsawa-sawa. Ano ba problema? Ano na ang masisilip kay Don kasi sakaling ito ma-appoint. Pagkatapos mo nga yung kilig. Sabi nito Don, Chika babes. Sisilipin eh. Pagdating sa Chika Babes, kasi doon, hindi natin kayang tawaran niya. Yun. Dok, pagtanggol mo ako, Dok. Ang hirap na Anong tatawaran? Hindi mo kaya matawaran yan. Hindi mo Parang ano yan, dahil po yan si Rizal. Kung si Rizal sa bawat bansa Yun. ay nagkaroon ng chicks. Ba. Si Don sa bawat bayan city. at lungsod Yun. ng Pilipinas, hindi pwedeng mawalan. Federalism. Buti wala si George. Si Rizal, bumiyahe pa. Si Rizal bumibiyahe. Si Don tinetext lang. I'm coming. Kasi wala pang text eh. I'm coming. Yan ang federalism. Nagsabog na ng lagim sa FEU yan. Wala pang uso. Wala pa wala pang pocket bell nung araw. Ay, tanongin mo si Vice President Jerry. Panggulan. Oo. Alam mo, KJ, Kasali ka ba rito? Hindi, sandali lang. Magsasalita lang ako. Inaano niyo si Kadondon. Yun ay paghahanga sa kanya. Yes. Dahil may katangian naman yung tao. May dating. Guwapo. Bulero, kailangan ng pera nga. Marami ang pera. Puto. Damo yung 500 yung mamaya na. Mayaman ako. Digong yung Mayaman ako pero wala akong pera. Ha? Mayaman ako pero wala. Ganun talaga ang mayaman. Mas maganda yung mayaman sa kaibigan kaysa pera. Yun, tama. Una, Paglaban ng Pera pa rin ako. Di ba alam ko lang kaibigan. Pera ang pera. Pera, di ba alam ko lang kaibigan. Sige, Kasi pag may pera, pwede kang magkaroon ng maraming kaibigan. yun. Hindi naman lahat. Ikaw naman. At yung kaibigan mo na tinuturing mo, maring yan ay Mukhang pera. iligwa ka. Diba? Baka pagtalikod mo, minumura ka. Yun. Baka Sabi, God mga kaibigan mo ang pera naman. God protect me from my friends, the caretakers of my enemy. Tagalogin mo. Ang ibig na sabihin, ang tunay na kaibigan, hindi lang sa pera. Siyempre sa pakikisama. Yun. Yun ang ibig ko sabihin. Mawala sa akin ang kanyang pinag-aralan. Marami ka bang kinakasama ngayon? Hindi, pakikisama ko. Sorry po ba? Okay ba yan? Ayos ba yan? Alam mo kanya tayo mabigay ng anak ni Bisil. Ano ba naman yung ano? Iba naman, tinatanong ko lang maraming kinakasama to. Sorry po. Iba naman against mo sa atin. Mahirap talaga. Magkakape na magkakape yan eh. Apartment. Okay. Tama. Hindi na uso ngayon yung 1.5. Ano na? Magkano na ngayon? Wala naman 1.5 pang squatter yun eh. Oo. Na bahay, na kwarto eh. Ngayon, doktora, bahay pangarap na. Ang bahay pangarap na. Hindi na 1.5. magpasok Siya ng lang daw basta-basta. mag-isa doon. Wala sa Noong isang araw. Malungkot daw. Noong unang araw niya. Sino? Si Presidente. Ba't ganun, doktora? Kailangan ba? Tama yung kabahay pangarap. Yun yung dati. Namamahay Yung ka sa tinirhan ibang din ng lugar. mga... Hindi ka makatulog. Konsultahin mo si Edo. Edo. Edong mapangarap. Okay, sino ba talaga first lady natin? Wala. Wala Wala. naman ako hinahanap. Hindi naman ako hahanap ng first Si Inday lady. Sara. Si Inday Sara. Hindi, anak siya sino eh. tumatayo kumbaga first lady Ang ng ating asawa talaga si Zimmerman. Si Zimmerman. Eh yung Hindi, ano, pero di pa na sila eh. Alam na yung nila kasal. Annulled na yung kasal nila. Annulled na. Oo, matagal na po. So yung pangalawa, yung kanyang Hindi, hindi sila kasal eh. Hindi sila kasal. hindi rin sila kasal. Tapos mayroon pang isa yata na Malamang baka pinakabata mag-Lenny yata. Robredo. Oo. Hindi, ginudgod na. Nangod-good na. Yun yata yung bumibili ng mga gamit niya. Oo, yun. Eh si Lenny. Silosa daw eh. Lenny, bakit mo Uy, nanumpa na. natin yung Nanumpa na. bata ni Duterte, nag-iasawa ni Duterte, tapos
Isingit mo naman si Lenny. Biyuda si Lenny. Bakit ka na, inuudyo ka nito. Kumbaga, isinasabong mo si Digong. Yes. Pinapasubo mo Ikaw na ba? Oo. O ikaw? Tumaas na nga yun. Pagka nakikita ko si Lenny, parang Nakita mo? naghahanap ako ng daig. Ayaw ko muna uminom ng kape. Bakit naman daing? Ba't dahil? May asim pa eh. May asim. Ano eh? Kapasawan? Parang sinabi mo, Karje, parang sinampalukan. Masyadong maasim yun. Hindi ba, tanggapin natin ang katotohanan. Sumobrang na asin niya, Mami Junice yan eh. Si Lenny, maganda. Maganda, oh. Wala. No doubt. No doubt. Saka, may byuda yun. Pero sumagot na China. Mahirap pag-usapan. Oh, hindi yan Kahit yun. nga sa Malacanang, nagkakaiba-iba sila ng kwan eh. Ng Hindi, mga pero opinion magiging eh. team leader eh. Init pa eh. Pare nito. Tapos na. Mahirap kasi pag nalilate kayo. May babalikan lang kasi yung punto. May tatanong kasi ako. Bakit sa dinami-dami na po pwede ipadala? Bakit si pare Yung diplomasya nga raw, ikaw naman. Ayaw Diplomasya, di ba galing sa gera yun? Dalis Vietnam. Korean War. Korean War. Tapos ano At pa? saka sa Vietnam. 3 gera dinaanan yan eh. Sama yan sa PhilCag eh. Diba? Tapos yan ang ipapadala natin. Abay, para mo mahirap eh. Hindi tama. Sino iniisip mo na ipadala? Ako? Sabi niya? Puno sa puno Ayun. ang mag-usap para mas maganda. Puno sa puno. Si The Rico, President. si Rico at saka Rico sino? puno tsaka si ano. Ano ba puno? Hindi. Si Presidente Duterte, siya mismo talaga pumunta ng China. Hindi, meron namang kwan eh. Merong protocol eh. Oh, yes. Diba? Hindi ka naman basta May pupunta. attache, Hindi oh, ba? tama. Hindi ka naman basta pupunta ka raw na ako presidente. Delegate. Mag-uusap tayo. Hindi, meron munang Kasi willing naman ng China about the negotiation. May mga preliminary talks na Negotiation, sinasabi pero nila. siyempre yung gusto nilang Yung mangyari. talagang ano, yung talagang ang negosasyon ay hindi tayo malulugi. Kasi may karanasan tayo kay FBI. Parang iniisip natin manlalamang eh. Kasi Hindi ako, ba natin po pwedeng timplahin yun na talagang win-win win-win solution. solution? Panalo na So, tayo anong mangyayari? Pero RJ, sinabi nung abogado na Pagkatapos ng nag-ano sumuko. dyan. Sabi mapipilitan daw ang China na Meron sumunod daw sa pinag- arbitration later on. Siya. Darating daw yung Ano? pero hindi pa ngayon. Ano ang batay niya? Sinabi niya. Dahil sa Hindi ngayon. hindi pa ngayon. Pero sinabi niya mapipilitan ng China. Dami sumuko. Dali, May pinag-usapan kasi namin yan yung ano. Ito yung 400 tulak adik sumuko sa Manila. Sabi ko kasi meron Napunta tayo mula dyan ha, mula sa China. Oo. Dumundag tayo dyan sa adik. Hindi, kasi nakita ko lang yung ano. Nakita lang ni Doktor eh. Nabanggit kasi ni Mayor Erap, nagpapagawa siya Boys ng Town. mga sa Boys Town. Doon niya dadalhin. Tapos sabi, paano ibang lugar? Dito kasi sa Quezon City, alam ko meron talaga. Pero- Kaya lang, sabi ni Crowded na. Vice President, Crowded. ni Vice Mayor Joy Belmonte, sabi niya, hinay-hinay kayo kasi puno na eh. Puno na raw yung hinay-hinay yung paghuhuli. Hindi natin alam. Kasi halos karamihan dito sa Quezon City, pagka hinuli ka, tsak. Oo. Anong tsak? Pagka sumurrender ka. Pero ngayon, marami na ngayong mga sumusurrender na bibigyan ng livelihood. Yun. Pero, kagaya sagot iba, ba meron. talaga ang livelihood? Ah? Kasi ang sinasabi natin na pag-addict po kayo, it's a physical dependence. It's a parang sabihin niyo na talagang meron po kayong sakit eh. Kaya nga kayo nagkakaroon ng dependence sa drug. Kaya inaabuso niyo itong drugs na to. Kahit wala kayong pera, kaya may pera kayo o wala, hindi niyo rin Naghahanap ka talaga ng naghahanap ka pera. talaga. So ano po, so pag yung nagkaroon ng livelihood, baka ibenta yun. Oo nga, no? Mabenta ka Kasi dapat alam mo nila- dapat yan gamutin. di ba? Gamutin yung ano, yung talagang addict. Dalhin sa probinsya. Yung talagang addict. Pero yung pusher, hindi naman gumagamit. Kasi may pusher, yun. hindi naman nagamit. So bigyan mo ng hanap buhay. Pero yung talagang drug dependent. Hindi. Ano ka ron, tutul ka ron kay Kalido ba yun? Kalida. Kalida na Soldi. barilin ng suspect. Ano? Sa Mandaluyong, Patayin ang suspect. sa Mandaluyong naman, iba.
Suspect pa lang ha. Zumba ginagawa nila. pa lang. Ngayon, pagka-absent ka sa Zumba nila na isang araw or anong oras yon, pupuntahan ka uli, babalikan ka. Itutukhang ka uli nila. Katokain ka. Tutukhang. Hindi tumba, itutukhang ka uli nila. Kakanahin ka uli Mahirap nila. kasi ngayon, parang ang lakas ng loob ng mga pulis natin Na pumatay. Because kasi, pinagtatanggol lang. Parang malabas pinagtatanggol. Pinaghihinalaan pa lang kay Kalido, patay na. Patay. Patay ka agad. So kaya nga maraming May nakikita na tayong pag-aabuso. Kaya payag ba kayo sa Hindi ko ginagawa payag. naman itong si Dilima? Payag naman ako Eh kaso kay si Dilima. Ping Lacson, sinopla. No, hindi naman kasi basta Bakit? Ano ba? Wala pa naman mga kasi. katuwiran nito si Pinglak? Eh, masyado pa umaga. Record nitong si Dilima. Masyado pa raw maaga. Ano, kailan ba dapat mag-umpisa? Siguro tanghali gusto niya, kaya gabi. Kasi masyado pa raw maaga. Para maagapan na galing pa. Punto. Para maagapan. Kasi, Malamang masibak na tayo. Pag ganyan ang katuwiran, malamang masibak na tayo sa ere. ibang tinitignan ng iba na ito political move ito. Aga masyado. Hindi, not necessary political. Na, siyempre, Campaigning. ito yung, fiscalizer Ha? Laban doon sa Punisher. May punto naman Ito kalayaan pang, di ba? Human rights. Human rights. Oh. Hindi, maganda naman ang punto ni titingin Senator naman Laila sa de Lima. kahapon, yung mga kalaban nito. Bakit ko ba nakakakilala ka ng human rights ng araw? Yun, ang Kasi, balik dun. pwede naman kasi natin balikan Nung si Ping Lacson ang PNP chief, Ratong. di ba? Ano-ano ang na-accomplish Ni about Ping. drugs, Wala yatang masyado. di ba? Pero Sa ibang mas garapal na rin noon ang bentahan ng droga. Ngayon, Ngayon, anong implication nun? Diba? ano ibig kong sabihin ngayon? Hindi, ang inaano ko lang kasi, nung sa panahon ni Senador Laila de Lima, diba halos siya naman ang nag-burger DOJ. dyan sa national. DOJ. Yung pinupunto kasi na sa National Bilibid Prison. Pero, Ang problema nga ngayon, kaya siya ngayon ang binabatikos dahil sa mas marami ngayong merong doon sa Bilibid. Di ba, Doktora? Yun yung balita. Mas maraming ano ngayon. Mas maraming doon nahulihan ng mas maraming nagluluto. Nakakapagtaka din po na Bakit hindi niya na ang daming beses nag-raid. Tapos every time na nag-raid, marami pa rin nakukuha at hindi pa rin Yun ang mabigat, nakuha ano? yung Yung track record mo, yun ang mabigat, ano? Pero yung ginagawa niya ba ngayon, as sinasabi, fiscalizer, na wala naman sa dictionary. yes. Totoo yun. Masama ba? Hindi masama. Tama yun. Healthy yan. Kasi, Sabihin natin yung kahapon, tapos na. nandirito pa rin sa atin. Ang nakikita natin, parang yung credibility mo pwedeng questionin. Pero yung ginagawa pa niya, questionable. Di naman. Kasi ngayong panahon na to. May panahon na to. may punto siya ron. May punto na siya. Kasi araw-araw para lumalabas kasi sa ibang bansa. Killing fields ng Pilipinas na Kahit sa ang lugar. Ako, nagtataka nga lang sa iba't ibang lugar ng Metro Manila, pero sa Taguig wala kang mabalitaan. Kasi alam mo kung minsan, yung balita kasi RJ, mabigat Tamo, noong isang araw, di natin na pag-usapan. Lumabas doon sa mga balita na si Manny Pacquiao dahil nagsalita raw si Bob Arum na maglilib. Lilib. Si Manny, parang lalaban uli. Kinabukasan, Pero nilinaw niya na, nilinaw na niya. Hindi ako nagsalita dyan, hindi ko sinasabi. Hindi totoo yun. Gusto ko yung dedikasyon ko as a legislative officer. Kailangan ko gawin. Tsaka gusto niya raw bumawi. Meron mga ganun doon sa mga balita. Inaaguluhan, So, ang talagang culprit dito, media. Media na naman. Mga media. Wala ka sinasabing gano'n. Pero ibig sabihin, kasi kung minsan, yung mga balita na dapat be-verify muna bago How do you verify? go to the person involved. Di ba? Halimbawa, bago ka magsalita, halimbawa, sabihin mo si Manny. Manny, totoo ba yung sinabi mo? Di ba? Halimbawa, ako, hindi naman ako media man. How do I, paano ko papatunayan? Pupuntahan ko ba siya? ang Kakausapin ko ba involvement siya? lang natin dapat, di ba? tayong yung parang yung regular Daming means, individuals
nakikinig lang tayo ng radyo, nakikinig tayo ng Asa lang sa balita, umasa sa balita. Publicity kasi. Alam naman natin publicity rin naman ang hanap ni Manny Pacquiao. Sino ba ang hindi naghanap ng publicity? Biski sila Julio Cesar. May Publicity mga rin yun. sila MacArthur, lahat dyan. Kaya totoo hindi yun. Pabor din kay Manny Pacquiao yun. Kay Senador Manny Pacquiao. Actually, lalaban at lalaban niya. Ako, Sinabi naman niya, lalaban siya dito ang training sa Hindi Pilipinas. sinabi naman niya, lalaban siya, basta't hindi nakakasagabal doon sa kanyang trabaho. Kaya nga ang gagawin niya training dito lang sa Pilipinas. Yun ang sinabi niya. Anong araw ba pasok ng Senado? Lunes, Martes. Miyerkules. Martes. Lunes ang Martes. Monday to Wednesday. Hanggang Parehas ng Kongreso. Webet. Yung Webet, tsaka Pledet. Webet, tsaka Biyernet. Market, Merkulit, Webet. ito, sa akin, kumbaga, lumaban to, hindi. Napakalaki ng utang na loob ko dito. Nagiging parang karangalan ko na maging isang Pilipino dahil dito. Kay Manny Pacquiao. Oo. Dahil sa kanya, yung kaapihan na tinatanggap natin sa bawat suntok nito, reminder ito doon sa mga tao na umaapi sa Bakod uli. Paano yung ibang boxer na naging world champion din? Siyempre, dapat bigyan din natin ng karangalan din yun. Una, huwag natin sabay-sabayin. Dahil ito ngayon ang bida Pag tumatanggap Ito ngayon ang bida ngayon, si, anong pangalan nun? Si Pagara. Wala. Talo. Kumusta naman? Kulang ang combination RJ. Yung kapatid panalo. Pero yung kapatid panalo eh. Yung tinalo naman niya, patakbuhin din. Bakit patakbuhin? Tumakbo na. Nakakita ka ng boxer na gano'n. Nakita pa na ba yung laban? Kay Pagara, kapatid niya. Yung kapatid. May laban naman Wala eh. Walang kabuhay-buhay. Mukhang tangengot yung kalaban. Di ba ka naman underdog lang talaga yung kalaban? Mukhang tune-up game lang. Hindi naman ko mo underdog. Ang daming underdog. Inutusan ng suka RJ. Inutusan lang daw bumili ng suka. Pag suntok, tumakbo na eh. Di pa nakasuntok, tumakbo na eh. Mamay, laban ka kay Minyo. Maniwala ka. Talo ka. Nakatama yung ting-ting ni Minyo nga. Si Minyo nang-declare na yan. Ikaw, dito ka nang-declare. Driver lang yun. Ibang laban niya, ibang laban. Sabi ni Minyo nga. Doktora. Ito. Payag ba kayo, doktora? Payag ba kayo, doktora, na lahat ng government employees from the lowest rank to the highest rank magkaroon ng drug test? Kaya ho ba? Yun ang tanong. Di ba? Pero meron Nakakahiya. talagang kwan eh. Nakakahiya. Merong proposal. Sa international lang. Lahat sila kinakailangan drug test dahil kakarami-raming addict dyan sa Pilipinas. Kakano? Yung balita ho, tama. Nakaka-alarma ho. Na bawat nakausap mo. Halimbawa, taga ibang bansa, may ano kaya ito? Addict kaya ito? Di ba? Duda ka na yung kausap mo, addict. Marami namang addict kayong makikita. Addicted to pondahan. Ang mahirap naman kasi pag sinabi niyong Addicted kay Minyo. for drug testing. Addicted to love. Kasi kung yung nga pong sa drug testing sa pagkuha ng lisensya, namamanipula eh. What more yung, yung from the smallest to the top. Parang ang hirap Hindi po. para huwag mamanipula, biglaan. Random. Biglaan. Mahirap din biglaan. Hindi, parang kumbaga, sige, meeting tayo. All employee. Mga alas 6 ng umaga o 7 Ay, may isang o'clock. pala. Departamento. Surprise yan. Surprise. Hindi, malalaman natin talaga doon. Kasi madali naman kung magpapadrug Kasi test kung minsan ka. absent ka. Hindi, inom ka ng ano. Ano yung inom? Inom ka ng gatas na sabi nila yung Hindi, gatas. yun yung sa x-ray. Walang ano yun. Di ba yung Tapos sinasabi inom ka nila? ng mga supplement. Ayaw ko ituro pero madali po talaga matanggal eh. Alam ni doktor Huwag niyo sabihin, doktora. Kaya nga Baka gawin Kaya mo nga, lang. ayoko nga pong ituro pero Mahirap madali na po eh. matanggal. Ang addiction. No, hindi po. Yung drug test. drug test. Ganti na lang po. Ang methamphetamine, madali pong matanggal. Pero pag nagmamariwana kayo, 30 days yan. So talaga pong makikita at makikita yan kahit po Pagmariwana. pag mariwana. Pero yung shabu, Payag ba kayo ron sa Kung meron po marijuana gawing Legal.
Meron po kasing kinakailangan na on a certain na pwede po talagang ginagamit siya lalo na po pag merong ADHD, merong mga sakit kahit po sa bata on a certain dosage po. Talagang nakakatulong kung saan nakakatulong. Pero hindi po kailangan abusuhin. Kasi kagaya po ng Regulated lang may gamot po sa ADHD. So alam niyo po yung attention deficit hyperactive disorder. Yung pong gamot na isa sa pinaka-epektibong gamot diyan. Kaya po siya ginamit, siya ang iniiniksyon sa kabayo. Kasi po, yung kabayo, pag yun ang ginamit... Kung pwede kay Don Don. Bakit ba kabayo? Kaya na bagay. Compatible yun. Tanong mo muna bakit, doktora? Bakit, doktora? Hindi kasi po, nakita nila, nung ininiksyon po yun sa kabayo, parang yung kahit na yung nakatapa o gano'n, concentrated siya doon sa kanyang pagtatakbo, kaya nananalo. So nananaso yung concentration. Opo. So ngayon, kung on a certain dosage, ibibigay po yun sa isang bata na merong ADHD, focus po siya. Hindi siya kung saan pupunta. Hindi na siya titingin kahit kanino. Doon, pwede. Ay, kasi paano yun? Ganun na, hindi na siya makakita na iba. Totoy mo lang. Tama yun, doktora. 5.28 yun. Ang tawag doon. Focus ka lang sa isa. Huwag mo lilingon ka ulit. Kalilingon ka ulit. 5.28 yun. Isang asawa lang. Wala tayong monitor, eh. Wala si George. Tsaka walang monitor. May broadcast ata sila ngayon. Ayun. So, ganun po talaga. So, meaning, pag yung ganun po yung mangyayari, so nakikita niyo dito na may mga tamang epekto yung ibang mga gamot. Kagaya po ng merong isa pong ang tawag nito, gamot po siya talaga sa ang tawag nito sa puso. Pero ang naging side effect po, tumutubo ang buhok. Kaya ang nangyari, ginamit po, in-isolate po yung sangkap na yon para gamitin sa pagtubo ng buhok. Kasi iba din nakikita yung mga side effects po eh. Hindi sakit sa puso yun. Gamot po siya talaga supposed to be sakit sa puso. Tapos nung injection, nung iniinom niya yung gamot, napansin nila, dumadami naman yung buhok sa katawan, gano'n. So ang nangyari, nung tinanggal po yung na-isolate po yung kung ano yung na yon, yung content na yon, ginamit na po siya at naging popular na panggamit sa pagtubo ng buhok. Hindi kaya saging yun? Alam mo yung... Hindi ba? Tamong mga unggoy. Kaya ng saging, mabalahibo. Pag kumain saging, mabalahibo na agad. Alam mo yung isang anti-TV. Para sa yun para sa gulong paano ng gulong wala. Akalain mo yung nag-develop nun napunta sa gamot Parma. Ganun po talaga. Tama, Mayang butol. Depende siguro yun sa iyong kwan. Hindi kaya sa mga kwan mo sa katawan. Di po may mga side effects po talaga na yung alam na po parang na-distinguish na yun yung side effect So, nung nagamit siya, nung nagamit na po yun, nung na-isolate na po siya, so ginamit na siya para sa buhok. Yung pong yung minoxidil yun Parang yung na-isolate na nila. Paano kaya yun? Di ba, iniinom mo yung para sa gamot? At balahibo rito, patimok na gano'n? Kaya nga po, hindi na po ginamit yung gamot na mas sumikat siya dahil pampatubo siya ng buhok. Hindi na sa puso. Steroid. Ganun marami kang... Di ba may mga steroids po, kailangan po, hindi po basa-basa iniinom yan. Baka nagkakamali iba na sabihin gano'n, ay uminom ng ganito, natanggal yung ganito, ay uminom ng ganito. Binubuan ng buhok. Yung mga ganun po, tsaka marami siyang Pero tandaan niyo po, pag napasobra po ang steroids or kaya nagkamali po ng dosaging, pwede po magugulat na lang kayo, lalo na kung kayo atleta, di ba? Sinasabi nga, kailangan malaman yung drug testing for steroids na gano'n dahil lumalaki yung mga katawan. Pero dumudupok naman po ang buto. Nako. Pero bakit, Tori, gumagamit yan? Lumalaki, lumolobo. Yun nga, kaya nga kasi nga muscle builder siya, pwedeng gamitin siya. Anong tawag doon? Parang enhancer. Anabolic. Pero yung niya, malambot. Dali lang mawala yan. Parang hangin. Ang point lang kasi niyan, gagamitin mo siya, tapos, di ba, lalaki na siya. So, yung iba, wino-workout na kaagad para
para ma-maintain yung laki Yung na muscle. yun. Oo. Ang problema, maraming kaakibat yan. Lalo na sa mga kalalakihan. Pag umiinom yan, baka mawala. Oo, lumiliit. Lumiliki yung katawan mo. Lumalaki yung katawan mo, pero lumiliit naman yung ibang parte ng katawan. O, ganon. Doktora, halimbawa ito, hawakan mo ang ganun ito. Solid yan. Madidetect mo ba kung ito steroid ang Malamang, pinagkakain? Mantika yan. Meron po tayong, alam niyo yung ginagamit na para makita po yung mass, yung body mass index na sinasabi. Pag yung nakaganon lang po sa sa kamay yun, malalaman po kung yung laman po na ng kay Porky taba o laman. Meron. Yung body mass index na sinasabi. Ito, ang tingin ko rito kay Porky. Nabanggit niya, tabaon. Ang tingin ko rito, liempo eh. Parang bata. Laman. Ako naman, dapat tatapatin ko kayo. Meron akong maniac. Lymphomaniac ako. Pag nakakakita ako ng lymphomaniac ako eh. Talagang kukuha kayo, no? Lala, malutong yung wala to. Sa kabayo parang ginagamit tatay. Kanina Ang ko alin pinag-uusapan yan eh. Ang ginagamit sa kabayo. Sinasaksak nyo. Di ba lumalago ang buhok? Ito naman, pampalakas na tumakbo. Tapang kabayo. Hindi na yung sa yung ginagamit sa Steroid. para ADHD. Di ba si Ben Johnson yung tinira? Ang Steven Johnson, sakit Hindi, yun. si Ben Johnson. Akala ko Dating, Steven Johnson. Meron akong kaibigan na Tama si Ben binigyan ng Johnson. steroid. Hindi niya alam dapat ang steroid tinetaper off Oo, yan. merong yan may dosage yun. Yung dosage na binigay sa kanya, tinuloy-tuloy niya. Nagkaroon siya rito nang hindi siya makatakas. Iba-iba ang epekto. At totoo talaga ho yun, nakakalupok talaga ito yun. At saka, yan, kung halimbawa meron kang TB, maaaring mag-burst yun, yung mga niya. Dahil doon sa steroid. Kaya yung pagka ang doktor, pagka nagbigay niyan, major na yan. Talagang decision. nagkakaroon ng lab. Lab test ka muna nila. Hindi, tsaka hindi po, halimbawa po lalo na, ang dali pong makatulong yan, lalo pa kung may asthma po kayo. Pero hindi po ibig sabihin na yung tuloy-tuloy niyong iinumin yun. Kasi talagang yun na nga yung magiging side effect na Parang may mga ano po yun. Paliit na para safe ang dating sa'yo. Totoo yun, mga ganun. So, ay isa rin ho nating problema yung mga Pilipino dahil ayaw natin pumupunta sa doktor. Nakadinig kayo ng merong sakit yung ulo. Ay, ganyan. Tapos, ito ininom ko. Ikaw naman din, iinom ka rin ng gamot na yun. So, yun yung mahirap. Kaya, siguro, mas maigi pagdating sa ganyang pagkakataon, talagang kumonsulta sa doktor. Ngayon, kung umiinom po kayo ng mga, bakit yung iba ngayon nag-alternative medicine? Kasi, talagang yung healing properties po ng yung mga iniinom natin ng mga herbs, yung mga juice, ganun, malaki po talaga ang naitutulong, no? Darating daw ang araw na wala nang tatabla ng antibiotics at kailangan daw na as early as now, merong mauso, may ma-invento mga antibiotics. Dapat probiotic Kasi po, nasa third generation na po tayo ng antibiotics. Meron po kasing mga gamot na talaga pong di ba sasabihin ganun, 3 beses nyo iinumin sa isang linggo. Yun yung alam natin, yung mga amoxicillin, mga ganon. Tapos meron na pong susunod na gamot dyan na 2 beses na lang sa isang araw sa ganon. Sa magugulat kayo na eventually yung mga 3 beses sa isang araw, inaabot na dati 7 araw lang, nagiging 10 araw, nagiging 2 linggo kasi hindi na nga tumatalab dun sa taong yun. Nagiging immune ka na. So ngayon, nandun na po tayo sa 3rd and 4th generation na antibiotics. Isang tableta, 3 araw, tapos. Ganun na po ngayon yung Mas mataas na dosage. Na ngayon. Hindi po, ibang klase na ho, mas matitinding klaseng antibiotic. Imbis na 7 araw, 1 araw na lang. Isang tableta, 3 araw mo lang iinumin. Parang alam ko yun. Isang tableta, 3 araw lang. Pero totoo ba yung balita na si Nadine pinagselos niya si Jeffrey? Showbiz na naman yun. Ano naman dyan. Si Nadine Lustre. Kasi nagbigay sa Cebu para magpagselosan nyo.
James Reid, ginawa na naman ng anggulo yan. Yung usapan natin, napakaganda. Ganda, oh. Educational, eh. Educational. Pinasok ko yan si Nadine. Educational, oh. Ano naman? Binabasa ko lang kasi yung Nadine. Huwag mo nang isama Pagkitago mo sa rito. lapit na yan. Ito sa lahat ng nabasa mo, isasabihin mo rito, mahirapan kami kayo. Mahirapan ka magpaliwanag niya. Tsaka si Sarah pala nag-aral ng culinary arts dahil ako mag-aasawa. Naman, Sino? Si Sarah Sarah Hieronimo. Ganun pala yun. Sino yung si Sarah Hieronimo? Singer. Bakit Mario? Dito sa Pilipinas. Coach sa coach sa The Ay, Boys. hindi na siya coach. Dating coach. Si Sharon na. Bakit ako? Sino ngayon ang bagong chopper? Driver ni Chris Aquino. Si Pinoy. Oh, kita mo. Alam mo, Ano minamayo niya? Naka-porch. Citizen na siya ngayon, eh. Citizen Pinoy. Maling talaga. Ano na kaya mangyayari sa karir ni Chris Aquino? Marami siyang commercial. Ano na yun na... Marami siyang franchise na Yun. Ang lakas ng kababaihan, na darama ng mundo. Women's power, ha? Sa Britanya, sino uupo? Oh, si Theresa May. Teresa May. Siya ngayon ang magiging Prime Minister. Prime Minister. Secretary General ng United Nations. Babae rin. May mga babaeng kasama Women's, dyan. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng babae, unti-unti, hindi lang unti-unti, kundi na-recognize at nalaman na ng mundo. Totoo po yun. Kaya nga ang nagiging problema din po natin na sana, kasi di ba pagsasabihin gano'n na pag inabuso ang mga kababaihan, kaya nga po tayo may BAUC, tinatawag Violence Against Women and Their Children. Nung dati po napapag-usapan nga namin, paano ho yung mga kalalakihang inaabuse? Totoo yun. Eh wala po talagang Eh si Dodo, madalas abusuhin to. Eh, Meron ka araw-araw sinasakal pa. ang Sinasakal pang-aabuso ay hindi naman po pwedeng sa lalaki lang Physical, eh. aabuso Oo. sa babae. Mental yan. Napakasakit na ikaw ay maabuso ng babae. Emotional, oh. Ayun na nga po. Kaso po, ano po, Anong kaso? batas natin. Wala nga Walang kaso. Wala nga kaso tayo. Wala nga violence against men eh. Dapat meron nun. Hindi nga pa Ang naisusulong tayo lang yun ako eh. makakalaking congressman. 3 years pa. Ang batas. Pero yun isa yun sa parang walang hindi safety. at syempre babae ako, I empower women, pero pag nakikita ko na yung mga kaso na yung mga lalaki na talagang binubugbog rin ng mga babaeng asawa, ang hirap po. Tapos wala silang Meron ba kayong kilalang babae Meron na yan, oh. ang ipinambugbog ay halik? Meron pa nga. Hindi ba doktor? Hindi lalayo tayo ng lalayo. Maganda pag-uusapan eh. Hindi ba doktora ganito yan eh? Yung babae. Hindi, yung mga lalaki, kalalakihan. Mental Pagka torture yung eh. minumura sila ng mga Babae. asawa nila na babae, Mabigat yun. nakakaawa eh. Pero doon, Yung mga ganon. Sandali lang. Tago, yung mga ganon. Mabigat eh. Dali lang. Pupununin ko na kayo kasi yung mga chairman natin nag-aantay na eh. Cruz. Bukas o! Sandali, public service lang. Bukas o, July 15, umpisa ng registration. Kabataang Sangguniang Kabataan. 15 years old. Hanggang 24. At hindi, 15 to 30, yan ang pwedeng bumoto sa SK. 15 to 30. Yeah, 30 years old. Pero yung pwedeng kumandidato as a SK chairman, 18 to 24 years old. Dapat i-drug test. Yeah, paraan natin. Doon sa mga baguhan, Talaga. umpisa mo bukas. At kahit holiday, and Sunday and Saturday, bukas po ang Comelec para kayo ay tanggapin para magparehistro. Sa Comelec lang ba? Kumalit sa isang sa main office. Sa main office lang? Wala pa sa mga mall, wala pa. Napakagandang Para doon sa mga chairman nating kaibigan. Jessica Saro. Elias Delfin. Si Lester Pin. Carriedo. Casey. Casey. Si Ege Galgana, babatiin ko na. Liverpool yan. Baka makalaban ko yan. Bye-bye. Okay po, bukas po ulit. Dito po sa Pundahan ni Kuya Daniel, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panunood palagi. Huwag muna po kayo magpapalit ng channel. Susunod na programa!